Hindi ko alam kung saan mag-uumpisa buddy, pero kahit na si Satanas siguro ay lalamigin at mapapa oh my god sa ginawa nitong huklubang ito. And as time goes by, ay parami pa ng parami ang mga sikretong malalaman natin, mga sikretong mabubunyag. Tulad na lamang ng si hukluban pala ay may 7 naging kaso na bago pa man mangyari ang lahat ng ito. Ilan sa mga ito ay ang less neglect of duty, serious neglect of duty, at ang malala ay ang 2 beses niyang grave misconduct na base sa CSC ay kung mapapatunayan ay maaring ma-dismiss sa trabaho ang sino mang pulis. Pero hindi ko alam kung ano ang nangyari at ang lahat ng 7 mga paratang na ito ay na-dismiss o naging lack of substantial evidence. Now, let me ask you, ano kaya ang gagawin ng isang tao o ng sino man upang mas maging matibay ang laban mo sa isang opisyal kung nagkataon na magkakaroon ng kung anong problema? Para maiwasang maitag ang kaso bilang lack of substantial evidence, isa siyempre sa mga gagawin mo ay kunin ang iyong telepono upang i-record ang mga pangyayari. Dahil dito sa Pinas ay hindi po pwede ang salita lamang dahil maaari itong magbago. Pero ang video ay mahirap i-tamper. Pero base kay Ginoong Sinas, and I quote, "I will not advise because very tricky yun. Baka mamaya kumuha ka ng video tapos baka ka mababalingan. So nasa inyo po yun. If I may suggest, kung may mga ganoong incident, we just witness at saka wag na tayong mag-interfere, lalo na pag armado yung mga involved." And oh boy, hindi ko maisip kung bakit naisipang isipin ni Ginoong Sinas ang kaisipang wag kumuha ng video kung may nangyayaring kung anuman. Nag-iisip ka ba? Alam nyo buddy, hindi ako nagmamagaling pero as far as I know ay nang dahil sa mga video ito kuha ng ilang netizen ay napakarami na ang kasong mabilis pa sa 4:00 na naresolba kumpara sa mga witness na yan. Tulad na lamang ng pangunguton ng ibang mga pulis, mga insidente kabilang ang pulis at marami pang iba na ang sangkot naman ay mga sibilyan. At sigurado akong kung ang insidenteng nangyari noong isang araw ay hindi na videohan, ay malamang ay baliktad na ang kwento at sasabihin na either nanlaban at isang gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot o ano pa mang mga paratang o kwento pabor sa pulis. Now, sige okay, for the sake of argument, let's give him the benefit of the doubt at wag na tayong mag-video. Sige, sundin na natin ang payo niya kasi nga daw delikado sa atin yun. Now, ano kaya ang dapat gawin ng mga kapulisan para silang mga nasa sentro ng kung anumang nangyayari ay makakuha ng video bilang ebidensya? Ding ding ding, body cam. Pero sabi ni Chief Superintendent Joseph Adnol, there is no need for a body cam. Our camera as policeman is God. Wait, what? Now again, I'm not an expert pero what if in an alternate universe ay sa bawat pagkakataong may operasyon ng mga pulis ay may dala silang body cam? Nasa modern age na tayo at napakaliit na lang ng mga ito. 200 pesos nga siguro sa Shopee makakabili ka. Ngayon, sa bodycam ay kung anuman ang makukunan doon ay nakastream diretso sa isang computer. May iwasan ito ang pagtatanim ng mga pulis na sumasideline bilang magsasaka and it only takes 1 person para i-monitor ang lahat ng nangyayari and let's say 5 body cameras para sa 5 policeman. I mean, it's not that hard pero they are only making it hard kasi I don't know, for some reason siguro. And you'll be the judge why. Or ginagamit na diversion tactic ni Sinas ito para ma-discourage tayong gumamit ng mga video dahil alam mismo ng ilang matataas na opisyal ang ginagawang kataraduhan ng ilang mga pulis. Binabawalan nila tayo kahit na hindi naman labag sa batas para hindi mabulgar siguro ang kanilang sekreto o lalo pang bumaho ang mabaho nilang pangalan. I don't know buddy, magulo talaga. Now, mapunta naman tayo sa ilang mga komento ng netizen tungkol sa pangyayaring ito na tila ba ang kasabihang you cannot please everyone ay angkop sa pangyayaring ito dahil may ilang netizen na ang tila ba kampi sa ginawa ng pulis. You heard it right, mas pabor sila sa ginawa ng pulis tulad na lamang ni Boy at sinabing, in the first place dapat kasi hindi tayo nagpapaputok. 2 of our dogs died because of those boga. Mas gusto ko nang mawala ang mga taong lumilikha ng ingay kesa sa aso ko. Alam mo buddy, hindi ko alam kung naputukan ka ba ng boga sa utak pero yikes, para naman ito sa babaeng ito at sinabi niyang medyo mahaba-haba pero paiiksiin ko na lang. Basically, ang sinasabi ni Ineng ay kung gaano ka-disrespectful ang mag-ina dahil daw nang sinabi ng bata na my father is a policeman, shut up, dapat tumigil na ang mag-ina dahil kilala daw ng bata ang kanyang tatay at sinasabing may hangganan ang kanyang pasensya. Kaya niya nagawa ang lahat ng yun. So basically ang punto ni Ateng ay parang ang lahat ng pulis ay kung uminit ang ulo ay bigla ka nalang puputukan at boom, mapapaisip ka na lang ng mindset yan. But wait,
nang makakuha ng maraming pambabasyang babae ay ginawa niya itong opportunity para maging instant celebrity dahil sa kanyang kabuuhan. Dahil nag-live pa siya, hindi para humingi ng pasensya kundi lasapin ang ilang oras niyang kasikatan dahil sa lagpas langit niyang kabuuang ipinakita sa social media. Ngayon buddy, ang dalawang statement na ito ay mula sa ilang civilian lamang. However, within 24 hours ay napakarami ang nagsulputang statement mula naman sa ilang mga pulis, sa ilang mga may tungkulin pa man din kung saan tila kampi sila sa kabaro nila. Tulad na lamang nito, and I quote, "Wala akong paki dyan. Mali ang nanay." Sinasagot-sagot pa ang pulis. "Dapat lang pinadedo. Kung ako puputakan ko rin. Hindi makontrol ang warsya kung sinasagot-sagot ka ng pabalagbag. Saka may kaso yung anak. Inaresto lang ni Master Sergeant Jonel. Classmate ko pa." Naku buddy, hindi ko alam kung kakapanood mo ng TikTok yan dahil base sa iyong bio ay TikTokeris ka pa man din, pero wala akong masabi. At ito pa ang isa kung saan sinabi niya namang, "Malamang ganun din ang gagawin ko. Tao lang ako, babuyin mo na ako, wag lang sigawan ang anak ko." But wait, there's more. Mula ito sa OIC o Officer in Charge na si Police Captain Ariel Boraga. And brace yourself buddy dahil you are in for a mother ride. And I quote, "My father is a policeman. I don't care. Gusto mo tapusin kita ngayon? Bang 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 bang." Lesson learned na kahit puti na ang buhok o ubanin na tayo, matuto tayong rumespeto sa ating mga kapulisan. Mahirap kalaban ang pagtitimpi at pagpapasensya. Now, do you see the pattern buddy? Naiisip nyo ba ang naiisip ko na base sa tatlong statement na ito galing sa mga pulis mismo ay isa lang ang kanilang sinasabi na pag naupos ang kanilang pasensya ay walang ano-ano, itututukan ka na lang ng baril at boom, na tila ba sinasabing wag na wag nating babanggayin ang kahit na sinong pulis dahil may kalalagyan tayo. Now, hindi ko sinisisi si President Duterte dito ha, pero baka nang dahil sa maraming incentives at mga sinasabi niya na nasa likod siya ng kahit na sinong pulis ay di kaya lumakas ang loob o lumaki ang ulo nila nang dahil sa statement niyang ito. President, baka naman. Now, the good thing is, nagpadala na ng sulat mula sa Office of the Mayor ang municipality ng Bato para palitan muna si Boraga bilang police captain. And well, wish granted dahil natanggal muna siya sa pwesto. Now, imagine kung walang netizen ang nakapag-screenshot nito ay malamang sa malamang. Lusot na naman si Bossing. Now, after all it was said and done, nakasuhan naman na ang pulis sa likod ng lahat ng ito. Talking about naman dun sa bata ay sinabi mismo ng asawa at anak ng mga biktima na sana po itigil nyo na ang pambabash. Bata yan kulang sa pag-aaruga. Kaya ganyan ang turing ng batang yan. Napakabait na tao buddy. Ngayon, inaasahang makukulong ng matagal and I hope magtagal pa ng matagal ang kanyang pagkakakulong ng matagal, and well, may warm welcome sa kanya ang kanyang future kakosa. Panoorin natin ang clip na ito. At siguro buddy, dyan na matatapos ang bidyong ito. Maraming salamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.